Taon-taon, rumarampa sila sa entablado. Ang malalaking pangalan sa mundo ng moda o fashion, ibinibida ang susunod na uso. Nag-uunahan para sa atensyon ng buong mundo. At sa kompetisyong ito, hindi lamang disenyo ang may puntos. Dapat pulido ang pagkakagawa at bukod tangi ang materyales. Mas mahal na presyo, mas eksklusibo at mas marangya. Sabi nga, fashion is not for the faint of heart. Pero nakalulula man ang halaga ng mga luxury item kung tawagin, tila hindi naman nangingiming maglabas ng salapi para dito ang mamimili. Ang madamitan ng primera klaseng tela, ang mabalutan ng pabango at makikinang na alahas. Yan daw ang sukatan ng isang buhay na marangya. Pribilehyo para sa ilan, pero hindi ba't lahat naman tayo, yan ang pinapangarap? Ang pag-aasam sa estadong ito ang siya ngayong bumubuo at nagpapalago sa tinatawag na luxury goods industry. At kung gagamitin lang natin ang ating likas na yaman at kaalaman, hindi malayong ang Pilipinas na itinuturing na isang third world country, mamuhay na rin sa karangyaan. Sina Nelson Mandela, Prince Albert of Monaco, sina Michael Bublé at Julia Fordham ay ilan lamang sa mga sikat at prominenteng taong dinamitan ng silk cocoon ni Jean Goulbourne. 18 taon na sa industriya, ang silk cocoon ay isang high-end Filipino brand na gumagawa ng mga kasuotang hinabi sa silk o seda. Sinasamahan ni Jean ang seda ng ibang indigenous fiber tulad ng abaka, raffia at pinya. Nagagawa niya ring pagsamahin ang seda at ang sinulid na gawa sa tinunaw na copper o tanso. What is the reason behind the fascination? I'm fascinated by the movie The King and I. In love talaga ako sa Thai silk. Gusto ko yung mga creation ko, yung mga dreams ko, yung mga vision ko ng fashion. Magkaroon rin ako sa silk. So nagpunta kami ng Thailand. Sabi ko sa sarili ko, matututo na lang ako sa inyo, pero magbubukas ako sa Pilipinas. Nang ganun rin. Nakilala na nga sa buong mundo ang silk cocoon ng damitan ni Jean Goulbourne ng 1996 APEC Summit Leaders na dumayo noon sa bansa para sa makasaysayang pagpupulong. I'm called the Burda Queen. That's right. Ang ginawa kong embroidery, nag-research na naman ako sa architecture ng Philippines. So nakuha ko yung architects from the south, from the north, from Mindanao. So the one I gave to President Clinton was the one from Mindanao. But the one I gave President Ramos was our Capiz window. Ang title ng aking mga burda, I called it Windows to the World. Because I felt that all the eyes were on us and it opened us a lot of windows to the whole world. And I understand now, in-expand nyo pa ho ang paggamit nyo ng seda, no? Hindi na lang sa mga damit at hindi na lang sa mga kasuot. I went into home interior. Actually, yung fashion takes up only 15% of the production we do. What? Kasi Wow! we do our own weaving. 85% is geared talaga for interiors. We supplied W Hotel. We supplied Chanel. This is our 14th year with Chanel. Is that right? For all the stores. And it's mainly curtains and No, they linens. made it for walls and shelves. So it's really in between glass. Sa katunayan, ang world-renowned architect na si David Collins, na siya ring interior designer ni Madonna, ay umorder na kay Jean ng 285 metro ng kanyang silk fabric with caviar beads. Madonna ito. This is for her Notting Hill house. Di ba ang ganda? Iba bongga. Sa ngayon, nagkakahalaga ng 30,000 piso pataas ang presyo ng isang Jean Goulbourne barong. Ang mataas na presyo nito ay dahil sa hand-woven o hinabi ng kamay ang mga gawa ni Jean.
At ang tampok na sinulid sa kanyang mga obra, isa sa pinakamahal sa merkado, ang seda. Ito, gusto to ng mga Chinese. Ang silk parang gold, parang oro. Everyday commodity yan eh. Parang steel, parang So may iron, world market parang prices. coal. Yes. Everyday nagpapalit ang price. Noong unang panahon sa China, ang seda o silk ay ginagamit lamang ng mga miyembro ng royal family. Pero dahil sa tinatawag na Silk Road, nabuksan ang palitan ng mga kalakal sa pagitan ng Asya at Europa. Kilala ang seda bilang Queen of all fabrics dahil sa gawa ito sa protinang may malakristal na istruktura ang mga hibla. Ito ang nagbibigay ng kakaibang kinis at kintab sa seda na hindi makikita sa ibang uri ng tela. Dito sa Bago City, Negros Occidental, matatagpuan ang pinakamalaking sericulture o silk farm sa bansa. Dito nanggagaling ang sedang ginagamit ni Goulbourn. Taong 1989 nang ipakilala ng Japanese NGO na Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement o OISCA ang sericulture sa mga magsasaka ng Murcia sa Negros Occidental. Ayon kay Thelma Watanabe, isa sa namumuno ng training facility, bumaba ang produksyon ng mga tubuhan noon at ang pagsesericulture ang naging paraan para magkaroon ng dagdag na kita ang mga magsasaka. We have the right climate, no? And pag sa Japan, naku naman, pag may winter, they have to use a lot of gadgets just to control the temperature dito. Ano lang, ganito. Kasi yung 21 degrees centigrade to 29 degrees centigrade, kuha natin dito, makukuha natin dito without any gadget. Well, additional gadgets na very expensive. Dito, talagang ganun lang. Yung unang try sila mag-produce ng cocoons, it was brought to Japan for random testing at nakita nila na talagang very good quality. Isang factor yun kung bakit gusto namin na talagang i-push yung sericulture. Ngayon, ang kaalaman na itinuro lamang sa mga magsasaka ng Negros na pagyaman pa hanggang sa makabuo tayo ng sarili nating seda, ang Philippine Silk, na kinikilala bilang isa sa pinakamataas na uri ng seda sa buong mundo. Masela ng proseso ng tinatawag na sericulture farming o pag-aalaga ng silkworms na siyang gumagawa ng silk thread. Para makagawa ng silk thread o sedang sinulid na may pinakamataas na kalidad, nagsisimula ang lahat sa pagbibigay ng pinakamasustansyang pagkain para sa mga silkworm. At yan ay walang iba kundi ang talbos nitong mulberry bush. At dito sa Bago, mataba ang lupa dahil volcanic ang kalidad. Dahil nariyan lang ang Mount Canlaon. Isama pa riyan ang klima na hindi nalalayo sa 28 to 29 degrees Celsius sa buong taon. Ito na talaga ang pinakamainam na pagkain para sa mga silkworm. Dito sa nursery, pinakita sa akin ni Shigemi Watanabe, ang direktor ng OISCA dito sa Bago, at ni Tatsuo Miyazawa, isang sericulture expert, ang maingat na pagpapakain sa daan-daang bagong pisang itlog ng silkworm. Naglalaman ng halos 20,000 uod ang isang kahon at kailangang tama ang temperatura sa loob ng nursery. Sa isang rearing area naman pinalalaki ang mga uod na ito. Ito na yung nalalaki na. Wow! So, yung kanina nakita natin, yung kahahatch pa lang ng itlog, ang liit-liit ito. Pero ngayon, after 24 days, ganyan na ang sukat niya. Mahigit 2 pulgada na at saka 4 grams na ang timbang. Ganon kabilis lumaki ang silkworm.
Kapag sakto na sa laki ang silkworm, dinadala na ito sa spinning area kung saan magsisimula na itong balutin ng sarili sa isang cocoon. Pagkaraan ng 7 hanggang 8 araw, maaari nang anihin ang mga cocoon kung saan naman kukunin ang silk thread. Ang mga cocoon gaya nito ang siyang pinagkakakitaan ngayon ni Merlinda Gardose, isa sa mga magsasakang naturuan ng sericulture ng OISCA. Ang kanyang asawa raw ang aktibong taga-sulong ng sericulture farming sa bayan ng Minoya noon. Sa tulong ng kinikita sa maliit na lupa, napag-aral daw nilang mag-asawa ang kanilang 9 na anak. Ang 5,000 mulberry trees na nakatanim sa kanyang kalahating ektaryang lupa ay nakapagpapakain ng 10,000 uod na nakagagawa naman ng mahigit 30 hanggang 40 kilong cocoon. Ang amon nga kita, makakuha kami class A, ma'am, 160 ka kilo. Kumikita raw sila ng humigit kumulang 6,000 kada buwan sa pagbebenta ng mga cocoon. At di tulad ng pagtutubo, hindi raw seasonal ang kita sa sericulture farming. Pero hindi rin naging mabilis ang pagyakap ng mga taga-Negros sa banyagang kabuhayang ito. Nung nag-umpisa kami, talaga naman nahirapan kami sa mga farmers kasi hindi sa gusto yung biglaan na ganun. Kasi nasanay sila sa sugarcane, parang ang thinking nila ganun. Pero ngayon yung nagsistick talaga, yung talagang nagtiyaga sa sericulture. Malaking hamon din sa pag-angat ng industriya ng seda ang kakulangan ng mga reeling machine o makinaryang sumusungkit na mga hibla ng seda mula sa mga pinatuyong cocoon. Sa ngayon, dito lamang sa training center ng OISCA ang tanging lugar sa bansa kung saan mayroon ito. Ayon sa tala ng Fiber Industry Development Authority, mula 1998 hanggang 2008, humigit kumulang $2 milyong kada taon ang ginagastos ng bansa sa pag-i-import ng mga silk byproduct. Halagang sana ay kinikita na ng Pilipinas kung mapapalago lang natin ang produksyon ng sariling seda. Bukod sa pagpapatayo ng mga istrukturang maaaring magproseso ng silk threads, una raw na dapat palakasin ay ang interes ng mga magsasaka sa sericulture farming. Sa katunayan, nagsimula na raw noong 2005 ang bayan ng Kapangan, Benguet na magtaguyod ng industriya ng seda sa probinsya. Manatili yung silk na one of our concerns. Because of the fact na may mga other agencies in government na tumutulong din at may mga facilities na rin tayo na naitayo. Patuloy naman ang grupo ng OISCA sa pagpapalawak ng sericulture sa Visayas sa paniniwalang malaki ang potensyal ng silk industry sa bansa. Bukod kasi sa pagpuno sa local demand ng seda, kayang-kaya raw makipagsabayan ang ating high-quality silk sa ibang bansa. Kasi OISCA was approached by the Silk Trading Company of Japan. If they can produce it here, they wanted to source out from us. Until now, di sila makatikim. Kasi kulang na kulang po the local market. At ang bansang Japan na isa sa pinakamalakas sa pagkonsumo ng seda, ang isa sa mga maaari nating maging importer. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng OISCA facility, ang tinatawag nilang breeding area. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri o strain ng silkworm mula sa Japan at sa China. Ang ginagawa nila dito, pinagsasama nila o minimate nila yung Japanese silkworm at Chinese silkworm para bumuo ng isang hybrid silkworm na dito lang matatagpuan sa Pilipinas. Ipinagmamalaki rin ng OISCA ang hybrid silkworm na mas malakas ang resistensya sa sakit dahil akmang-akma ito para sa ating klima.
Hindi na raw kailangang mag-import pa ng mga itlog ng silkworm dahil kaya nang gawin ang lahat ng ito dito sa Pilipinas. Itong gold bar na to, 12.5 kilos to. Hindi mo kayang buhatin isang kamay, magagalaw mo lang ng bahagya. Kung karangyaan ang pag-uusapan, tsak na sukatan niya ang halaga ng pag-aari nating alahas. At sa lahat ng makikinang na palamuting gawa sa iba't ibang diamante at metal, alam niyo bang ang ginto ang nananatiling may pinakamataas na halaga at pinag-aagawan sa lahat? Katunayan, ang ginto ay stable ang presyo sa pandaigdigang merkado na naglalaro ngayon sa mahigit $1,000 per ounce o mahigit $40,000 kada kilo. Pero bago pa man mabuo ang ginto, ginagamitan ito ng isang mahalagang proseso na nangangailangan ng bao ng nyog. Ito ang tinatawag na cocoa shell activated carbon. Ang carbon ay marami yan siyang mga pores, parang butas-butas na microscopic ang sizes, kaya siya activated. Kasi pinre-up natin lahat ng pores niya, wala na siyang laman. Kung baga sa baso, in-empty natin, kaya siya na-activate, ready siya na mag-absorb. Para makagawa ng activated carbon, kailangan ng carbonaceous raw material o bagay na mayaman sa carbon gaya ng kahoy o di kaya'y kawayan. At dahil mayaman ang Pilipinas sa nyog, ang bao nito ang pangunahing sangkap na ginagamit ng mga activated carbon manufacturer sa bansa. Ang inuling na bao, dudurugin at saka susunugin sa temperaturang 600 hanggang 900 degrees Celsius para matanggal ang mga impurity o maliliit na particles na nakabara sa mga butas nito. Pero sa prosesong ito, sinisigurong walang oxygen. Kaya walang oxygen para yung carbon ay hindi masunog. Pag nilagyan mo ng oxygen sa loob ng kiln, masusunog pati yung carbon. So pag lumalabas dyan ay 99.99% carbon na talaga yan. Kapag activated na ang inuling na bao, saka ito duduruging muli ayon sa paggagamitan nito. After that, ika-crush namin yon para ma-produce namin yung para sa gold na 6x12 at ang the rest niya maliliit na doon, mainly para sa water filtration, water treatment. Ano itong mga ibang sako sa likod ninyo? Ito, para to sa Bicol. Para saan ho yan? Sa minahan din sa mo ba minahan ng punta Bicol. niya? I see, sa Paracale o sa ano yan? Paracale. Tama, okay. Quezon, Paracale. Tapos yung isa dito banda, Baguio, Benguet. Benguet. Kung tutuusin, hindi na bago ang konsepto ng paggamit ng activated carbon sa pagproseso ng ginto. Sa katunayan, noong dekada 70 pa lang, nakita na ang potensyal nito bilang alternatibo sa mercury na ginagamit din bilang pansala ng ginto. Pero kung titingnang maigi, makikitang ngayon lang tunay na pumapabor ang panahon sa industriyang ito. Dahil sa mas mahigpit na polisiya sa pagmimina ngayon, ang activated carbon na ang mas pinipili ng mga kumpanyang nagmimina sa iba't ibang bansa. Dahil sa tigas din ng cocoa shell activated carbon, mas matipid itong gamitin kumpara sa ibang klase dahil mas maraming beses itong nare-reactivate sakaling mapuno na ng mga impurity ang mga butas nito. Pero gaya ng iba pang industriya dito sa bansa, marami pa raw kailangang gawin para magtuloy-tuloy ang pag-usbong nito. Dati nang kulang ang ating production sa requirement ng industry locally. So masyadong malayo pa. Ito pang nangyari sa sa Baguio. So ilang thousand tons din naman na coconut yan ang mawawala. And we have to wait for several years before we can recover.
Hindi rin daw kontrolado ang paglabas ng raw materials natin, kaya mas maliit ang kinikita natin kumpara sa kung naproseso na ang mga ito. Siguro ang pinakauna ay i-strictly implement ng gobyerno yung pagbabawal na i-export yung uling, yung charcoal. Kasi yung charcoal ay raw material. Sa ngayon, ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking exporter ng coconut shell activated carbon sa mundo. Noong nakaraang taon, pumangalawa tayo sa Sri Lanka sa pag-supply ng mahigit 20,000 tonelada nito sa iba't ibang bansa. Kaya naman kung mabibigyan lang ng suporta ang industriyang ito, nasa magandang posisyon ang Pilipinas para maging numero 1. Taong 2009 nang ilabas ng kilalang international brand na Chanel ang kanilang anti-aging product collection, ang Ultra Correction Lift. Chanel. Your face is redefined as if lifted from within. Ibinida sa kanilang product ad ang pinanggalingan ng natatanging sangkap na ito, ang Manila Elemi. Manila Elemi kung tawagin sa international market ang langis na nanggagaling sa resin o sahing ng Canarium luzonicum o kung tawagin natin dito ay ang puno ng pili. Bukod sa sangkap na ginamit ng Chanel sa kanilang skincare product, makukuha rin sa Manila Elemi ang scent o amoy ng tinatawag na limonene. Ang base ingredient na ito ay ginagamit din ng mga kilalang brand ng pabango, gaya na lang ng Christian Dior, Clive Christian, Marc Jacobs, Ralph Lauren at Gucci. Sinong mag-aakalang ang resin o sahing na isang pinahahalagahang kalakal sa buong mundo, ginagamit lang noon bilang panggatong sakalan ng mga taga-Sorsogon? Taong 2007 nang unang ipakilala sa mga taga-Manapaw ang pagtatatak o pagkuha ng sahing ng pili bilang pagkakakitaan. Isa ang pamilya ni LV sa mga unang natuto at nagsimula ng trabahong ito na siya ngayong bumubuhay sa mga pamilya dito. Nalaman ko na kaya ko namang gawin itong pagtataping na to sa puno ng pili ay kaya ng mga babae. Kaya sinubukan ko. Ang pagtaping ay dahan-dahan para mas hindi maabot yung kahoy ng puno. Tapos, pagka-tapping, aalisin para mas malinis ang pulot. Bilang consolidator o taga-kolekta ng sahing sa Barangay Manapaw, nakapagbebenta si LV ng humigit kumulang 1,000 kilo ng sahing kada buwan sa isang pili gum trader. Sa warehouse na ito sa Gumaca, Quezon, dinadala ang mga sahing mula sa Sorsogon. Ayon kay Abel Satrain, 2009 pa nang sinimulan niya ang partnership sa Barangay Manapaw. Sa Bicol po, nung kami pumunta doon ni Sir Ilya, nung simulan niyan ay 2007, nung kami magsimula po sa Bicol, nagtayo po kami ng buying station sa isang barangay sa junction ng Abuyog papuntang Gubat. Ginagawa po namin doon, meron din po kaming mga ahente, mga middleman sa mga baryo-baryo. Tapos sila na po ang nagdadala doon sa aming buying station sa Abuyog. Isa sa mga itinuturong dahilan ng kakulangan ng pili resin ay ang maling paniniwala di umano ng nakararaming Bicolano sa pangunguha nito. Paniniwala po ng mga taga-Bicol, pag itinaping ang pili, ay either mamamatay or hihina ang fruit, ang bunga. Ang problemang ito, binigyang solusyon ng wood scientist na si Professor Arsenio Elia. Nagbibigay siya ngayon ng training tungkol sa wastong pagtatap ng sahing. Ayoko na habang panahon ipagbibili natin ito ng raw. I wanted someday na magkaroon tayo ng distilling apparatus na
village type na kung saan doon mismo sa barangay magdidistill yung ating farmer. Dito sa atin, mayaman man tayo sa raw material na sahing, nananatiling nasa laboratorio at nakatuon lang sa pananaliksik ang ganitong klasing proseso. Kung proseso lang talaga dito, ang LME oil, at makuha yung pinaka-limonin na siyang ginagamit sa mga pabango, no? At saka sa mga ointment. Ang bentahan daw ngayon ng limonin mismo ay umaabot na raw sa 1,000 kada milliliter. Milliliter, parang ganito lang yun. Ganito lang kami, 1,000. Mula sa glamorosong mundo ng moda at pagpapaganda, sinong mag-aakalang sa mga payak at liblib na komunidad magmumula ang mga produktong simbolo raw ng karangyaan? Ang LME oil ng Bicol Region, coconut coal ng Calabarzon at seda ng Negros ay ilan lang sa mga produktong maaaring magpayaman hindi lamang sa ating bansa, kundi sa mga ordinaryong mamamayan na siyang nagpapayabong nito. Sa huli, ang tunay na sukatan ng pagiging marangya ay kung ang bawat Pilipino ay namumuhay ng komportable at masagana. Dahil ang karangyaan hindi dapat para lang sa iilan, kundi natatamasa ng buong bansa. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.